Sa oras na ito, atin namang bigyan ng komentaryo itong maiksing statement ni Jaime Marcos tungkol sa panawagan ni Senadora Risa Hontiveros na permahan na ni Mig Zubiri ang hinihiling niyang subpina para kay Polo Kibuloy. Nung isang araw, umarap sa media itong si Senadora Risa Hontiveros sa isang press briefing. Pinaliwanag niya na sa Monday, bukas na po mga kabunyog, ay naka-schedule na magkaroon o bumalik ang pagdinig sa kaso ni Kibuloy. Kaya lang, hindi raw pinipirmahan ni Zubiri nung isang araw yung subpina para kay Kibuloy. Kaya nga sabi ni Senadora Risa Hontiveros, hindi niya maintindihan kung bakit ang tagal permahan. Mga 2 linggong nabinbin o natenga sa opisina ni Mig Zubiri ang nasabing subpina. Kaya sabi ni Senadora Risa Hontiveros, pinapakiusapan niya ang Senate President na perma na ito. Dahil sa pagbubukas sa publiko ng isyong ito ni Senadora Risa Hontiveros, napilitan ngayon si Zubiri, sabi ni Zubiri, pipirmahan ko na yan. Nandito lang ako ngayon sa Visayas. Pagdating ko ng opisina ko, pipirmahan ko na yan. Hindi ko alam kung napirmahan na. Bukas na po yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa kainitan ng issue na yan, naglabas ng maiksing statement o reaksyon itong si Jaime Marcos. Itong si Jaime Marcos. At ang sabi ni Jaime Marcos, hindi siya sang-ayon na mag-issue ng subpina laban kay Kibuloy. Napaka-ipokrita nitong si Jaime Marcos. Hindi mo maintindihan yan Hindi consistent. Hindi consistent sa kanyang mga paninindigan. Kaya malinaw naman, hindi naman talaga totoo yung kanyang pagiging makabayan. Hindi naman totoo Kunwari lang, linalabanan niya ang mga maling programa. Pulisiya ng kapatid niya, ng pinsan niyang si Martin Romualdez. Pero sa totoo, hindi. Marami siyang mga stand sa mga issues na nakakasuka. Gusto niyang ipagpatuloy ang mga ginawa ni Duterte. Sa isyong ito ni Kibuloy, kampi siya kay Kibuloy, kampi siya sa Isiminay. Mahirap paniwalaan itong si Jaime Marcos. Ito yung sinabi ni Jaime. Ito yung sabi ni Jaime. Yan yung picture ng dalawa. Wow. Close na close talaga ang dalawa. Mga kabunyog. Close talaga si Kibuloy at saka si Jaime. Tawang-tawa ang dalawa. Ano ba ang sinabi ni Jaime Marcos? Ito ang sinabi ni Jaime Marcos, mga kabunyog. Ayan, sabi ni Jaime, nagulat nga ako, may mga member nga ng Senado. May mga senador na nagpupumiglas na kailangan isubpina na si Pastor. Para sa akin, hindi dapat. Parang masyado ng patong-patong to, mahihilo na tayo. Dapat isa-isahin para maliwanagan tayo sa lahat ng issue. Alam mo, Jaime Marcos, ang alam ko, member ito si Jaime Marcos ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Tama ba ako? Mayroon akong pinost na 9 na miyembro ng committee na yan Di ba? Parang isa yata dun si Jaime Marcos. Hindi ba? Tama ba ako? Sana hindi ako nagkakamali. Tama ba ako mga kabunyog? Naalala nyo na yung flinas ko yung picture? Sabi ko, itong 9 na miyembro ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, bakit hindi kayo umaattend sa pagdinig? Bakit hindi kayo umaattend sa pagdinig? Si Senadora Risa Hontiveros lang at saka si Coco Pimentel ang umaattend. Ang alam ko, isa yan si Jaime. Tama ba ako mga kabunyog? Sorry hindi ko na kasi na-ready yung aking picture niya. Ngayon, kung member yan si Jaime, kung member yan ng nasabing komite, bakit hindi siya umaattend? Tapos sasabihin niya ngayon, parang masyado ng patong-patong to, naiilo na tayo. Dapat isa-isahin para maliwanagan tayo sa lahat ng issue. Paano ka maliliwanagan, Jaime? Hindi ka umaattend sa hearing. Di ba? Ano yan Dapat daw maliwanagan tayo sa issue. Dapat maliwanagan, pero hindi naman hindi umaattend sa hearing. Di ba? Kung gusto mong maliwanagan, umattend ka sa hearing. Kaya lang, ang kaya mo lang naman na labanan, si Martin Romualdez. Pero itong si Kibuloy, wala. Kampi ka sa mga yan. Itong si Jaime Marcos, wala talaga to. Kaya tingnan mo, Jaime Marcos, nung magsalita ka sa Ilocos Norte, kahit mga kababayan mo sa Ilocos Norte, hindi ka sinusuportahan Kulang na lang, ibo ka nung magsalita ka Mabuti na lang, may respeto pa yung mga Ilocano. Pero hindi nila gusto ang mga pinagsasabi mo. Kasi oportunista ka. Napakalinaw mong oportunista. At sa katunayan, dahil sa yung oportunismo, hindi ka natuloy sa survey, ang layo mo na nga Dapat sana dahil lumalangoy ka sa Marcos loyalist saka sa mga Duterte supporters, dapat pareho yun nakukuha mo Di ba? Itong si Jaime Marcos, bakit? Ano bang special diyan kay Ano bang special diyan kay Kibuloy? Bakit dito ba sa atin, sa bansa natin? Mayroon na bang above the law? No man is above the law. Lalo na yang si Kibuloy, hindi naman yan
Bakit ba? Hindi siya ano? Bakit hindi siya pwedeng ipatawag? At inimbitahan na siya. Maayos naman yung pag-iimbita sa kanya. Oh, hindi naman siya binabastos sa imbitasyon. Pero kung ayaw niyang umattend sa imbitasyon, tama lang na isumpina na siya. Kung hindi pa rin siya sisipot sa sumpina na yan, tama lang na ipaaresto siya. Oh. Ngayon, bakit ayaw niyong pa-attendin si Kibuloy? Bakit? Special ba yan? Special ba yan? Mayroon na ba sa bansa natin na nakakataas sa batas? No man is above the law. Yan ang ano. Kahit pa si Kibuloy, na nagpapakilalang anak siya ng Diyos, may-ari daw siya ng sanlibutan, sa inyo lang yan. Ang maniniwala lang dyan na anak siya ng Diyos at may-ari siya ng sanlibutan, yung mga bulag niyang panatikong tagasunod. Pero sa mamamayang Pilipino, hindi naniniwala dyan. Kaya wag nyo kaming mapapaniwalain dyan. Walang taong nakakataas sa batas. O yan, no man is above the law. O, papuntahin nyo yan sa Senado. Kung wala talaga yung sala sa mga inaakusa sa kanya, pinya yung mga nag-aakusa sa kanya, di ba? O, pag sa bandang huli na naman yan, sasabihin na naman yan, dininay ng due process. Di ba? Ganun ang laging dialogue nila eh. Sa bandang huli, magsasabi na naman ng mga abogado niyan, Pastor Kibuloy was denied due process. Hindi raw binigyan ng tamang proseso. Kung hindi din binigyan ng tamang proseso, may nag-aakusa sa kanya, may nagrereklamo sa kanya. O ngayon, karapatan ng mga nagrereklamo na yon na magsalita ng kanilang reklamo. Karapatan din ni Kibuloy na sagutin yon, harapin yon, i-confront yon. O, di ba? Isa yan sa mga rights ng ano. Sabihin natin hindi naman akusado si Kibuloy. Hindi pa naman to kaso. Ano pa lang? Sabihin natin siya yung nirereklamo, hindi naman akusado. Ngayon, ang nirereklamo, may karapatan na kumprontahin yung nagrereklamo at saka yung mga testigo laban sa kanya. Di ba? Bakit ayaw niyang harapin? Bakit ayaw niyang harapin? Kung sinasabi niyang nagsisinungaling yung mga testigo na yon, yung mga nagrereklamo na yon, ay maganda nga yun eh. Kasi kung harap-harapan niya yon, nakapublic, naka-televised. Naka-televised. Tapos nakalive pa yan sa social media. Di ba? Yun ang pagkakataon, harap-harapan sa national television. Harap-harapan, naka-livestream. Kumprontahin ni Kibuloy yun. Di ba? Kukumprontahin niya. Wag ka nga. Di ba ganito ka? Di ba wag kang magsasalita niyan. Ganito 'yan. Di ba? Dapat ganun ang ginagawa niya. Kung gusto niya na malinis ang pangalan niya. Ngayon, kung umiiwas siya, ano bang sabi namin sa Lunyan? Flight is an indication of guilt. Mayroon kaming ganung principle diyan. Principle namin 'yan sa evidence. Flight is an indication of guilt. Pag umiiwas ka, pag tumatakas ka, yan ay indikasyon na ikaw ay guilty. Di ba? Si Leila de Lima, bakit hindi niya iniwasan? Bakit hinarap niya? Kasi alam niyang hindi siya guilty. Di ba? Di ba mga kabunyog? Si Leila de Lima, alam niyang hindi siya guilty, kaya hinarap niya. Yun. Flight is an indication of guilt. Tandaan nyo yan. Sa maraming desisyon ng Korte Suprema, ang pag-iwas, ang pagtakas ay indikasyon ng magiging guilty. Kasi kung hindi ka guilty sa akusasyon sa'yo, haharapin mo ang nag-aakusa sa'yo.